Kung maalala niyo po, mga Oktubre pa lang, higit 100 ano na 'to, higit 100 planta na ng rice processing yung naipatayo ni Pangulong Bongbong Marcos. Bakit po? Kasi ang problema ng ating mga magsasaka, mga kababayan, ay yung pagpapatuyo nung kanilang, bigas o pagpapatuyo nung kanilang palay. Ngayon, ang problema diyan, minamadali sila, 'no? Wala silang, maayos na patuyuan. Ang gagawin nung mga mamimili, "Uy, bilhin ko na 'yan, ganito, ganyan." Babaratin ho sila. 'Pag binarat, sasabihin, "Mabubulok lang sa iyo 'yan, eh. Masisira lang sa iyo 'yan." Kaysa po masira sa mga magsasaka, o sige, kahit labag sa loob po nila, mga boss chief amo sir, yung presyo na iniaalok sa kanila, tinatanggap nila. Bakit ho? Kasi basa yung palay nila at malaki ang tyansa na mabulok at matapon lang po. Mapipilitan silang ibenta ngayon. Ngayon, dahil po meron tayong gobyernong tapat, meron tayong gobyerno na isinasaalang-alang po ang bawat Pilipino, hindi po nahuhuli yung ating mga magsasaka diyan. PBBM dinala ang modernong rice system, ultimo antike nakarating na ho mga kababayan. Oh, 94.8 million RCEF, RPS turnover sa hamtik 'no, sa tulong ng makabagong teknolohiya, mas mataas ang kita at mas magandang bigas ang aasahan ng mga magsasaka. So ngayon ang magiging epekto niyan, napatuyo ng maayos yung kanilang mga bigas, yung kanilang mga, palay. Hindi na sila papayag doon sa mga nambabarat sa kanila o tinatawag na mga lowballer. Hindi na, "Oy, babaratin mo." "Ay hindi, okey lang. Imbak ko dito. Tatagal naman 'to, eh." Kasi hindi basa, eh. Hindi mapapanis, hindi masisira, hindi mabubulok. Nakita niyo, mga kababayan? Itong gobyerno na ito, halos araw-araw po sa umpisa ng ating mga vlog, mga bossing, ganyan po ang inuumpisa natin. Magagandang proyekto ng ating pangulo. Pero yung mga DDS, ano sasabihin? Naku, wala namang ginagawa si Bongbong Marcos, eh. Naku, wala namang puso si Bongbong Marcos sa mga kapwa nating Pilipino, lalo na doon sa mga nasa maliliit na kalagayan, eh. Pati po yung mga, araw-araw bumabiyahe gamit ang MRT, LRT, mga bossing. Ano, may magandang balita pa din para sa inyo. Ano po yun mga kababayan? Oh, 'di ba sa atin ho, naku! Lalo ngayon, dut-dut cellphone, dut-dut cellphone. Yung tipo bang kapagka wala kang ginagawa at kapag nasa biyahe ka, dut-dut cellphone. Pero 'wag niyong gagawin 'yan sa mga jeep, 'no? 'Wag niyong gagawin 'yan doon sa mga, bukas yung mga sasakyan. Bakit 'to? Konting ano lang, konting, pasok lang nung kamay doon sa ano, sa kinaroroonan nung cellphone niyo, hugot na 'yan, kuha na 'yan. Huwag kayong magse-cellphone sa kalsada. Pero eto mga kababayan, kung nasa loob naman kayo ng mga terminal, okay. Lalo na, napakaimportante ng Wi-Fi ho mga bossing, 'no? Kung may mga emergency at meron kang kailangan ng mga kontakin, Wi-Fi, through Messenger. Bakit 'to? Ayan, Bagong Pilipinas, teknolohiya para sa lahat, PBBM. Lider na may malasakit, pinapabilis ang serbisyo. O, di ba? Sa pangunguna ni PBBM, nakikinig ang gobyerno sa pangangailangan ng pasahero. Libre Wi-Fi sa EDSA busway station. Busway station. Tugon sa pang-araw-araw na hamon sa mga commuters. O, di ba? Lahat po yan mga kababayan tinutugunan ng ating Pangulo. Kaya sana yung mga nagpapakalat ng mga fake news, tigilan niyo na. Kung totoo na talagang para sa Pilipinas kayo, para sa Pilipino kayo, eto ang ating Pangulo, nagtatrabaho ng maayos. Hindi nakikita ng mga DDS ang ginagawa ni PBBM kasi busy sila, sa Tong It's a Bingo. Yung iba sa Mahjong, yan na nga ba. Yung iba, sa comment section ni Mark Ramos, pinagtiyatiyagaan yung piso-piso comment. 'Di ho ba? Pagtrabaho ng maayos, hindi yung ano, iaasa sa gobyerno. Yung araw-araw nyo kakainin, lalo na yung mga ano, araw-araw at makukulit na mga ₱20 na bigas, ₱20 na bigas, ₱20 na bigas, ₱20 na bigas. O, 'di po ba? At least
diyaan po sa mga magagandang balita mga kababayan, kapagka pumunta kayo at merong mga vlogger na nagpapakalat si Bongbong Marcos tutulog-tulog lang yan, walang ginagawa yan. Walang, ibinibigay sa ating bayan yan, alam niyo at masasagot niyo sila. Pero ihanda niyo lang yung sarili ninyo mga bossing. Bakit? Kasi kapagka gano'n ang nakita nung mga vloggers na mga DDS, ihanda niyo yung sarili ninyo na iki-kick kayo, sisipain agad kayo. Oo, ganyan naman yang mga yan, 'di ba? Hmm, ganyan naman yang mga yan, mga bossing. 5K off yung 2025 na Jeep, $1,000 off yung isang maliit na Jeep. Putik na yan, sasakyan na naman. Ay, Diyos ko po. Biglang may nagko-comment, 10K na, 10K off mo na. Oh, $10,000 oh, discount dun sa ano, oh, sa jeep. Hindi gusto ko kasi yung 20 ano, meron kasi sila yung pinagkukuhanan ko ng sasakyan 'no, may 2025 silang ano, Jeep Rubicon, kulay puti. Nakita ko ang ganda. Sabi ko, "Oh, 2026 na, late na 'yan." 'No, matuto kayong makipag-bargain mga kababayan kahit saang bagay. 2026 na, late na 'yan, 2025 malulumaan na lang sa inyo, bababa presyo niyan. Benta niyo na sa'kin 'no. 10,000 ang tawad ko, $10,000 higit po 700,000 yun. Pero sumagot, 5,000 off daw. Anyway, mga bossing, lipat tayo mga kababayan. Eto, yung mga naglalabas, mga nagpapakita ng mga mali-maling impormasyon at paninira, mga bossing, eto na, 'no? Ganito ang mangyayari kapagka, puro ang pinapakalat mo ay kasinungalingan. Kagaya na nga ho ni Kiko Barsaga, mga kababayan. Nung isang araw lang, naibalita natin o naibalita sa mga, mainstream media at tayo naman ay nagreaksyon, 'no? Doon kay Rason, sa pagsasampa ng kaso ni Rason na, ilan daw, 100 milyon ang 100 milyon ang ano niya, ang hinihinging danyos niya doon sa paninira ni Kiko Barsaga na ano daw po mga kababayan, 100 milyon sa paninira ni Kiko Barsaga dahil pinagbintangan ni Kiko Barsaga na si Rason ay sinuhulan yung NUP na dating, partido nitong si Kiko Barsaga. Ngayon pumatol, kaso ka sa'kin. Mga ilang araw lang ho, eh, humihingi na ng tawad. Talo na diyan agad si Kiko Barsaga mga bossing.